Pag-usapan natin ang ilang mga concern natin sa kasalukuyang panahon. Okay? Huwag natin puntahan muna yung mga lumipas na. Kundi ngayon, sa kasalukuyang panahon, sitwasyon, natalamak ang kasamaan at kawalang katarungan. Paano mo ito hinaharap? Okay, so ngayong umaga, ito ang magandang bigyang pansin natin ngayon. Okay po ba kayo? Handa po tayo, paano ba natin ito hinaharap? Praise God. Saan ko ba ito tututok? Okay. Pag gusto ko makita nyo, pag nakita nyo itong ganitong picture, okay, teka ha. Okay, ito na. Pag nakakita po ba kayo ng ganyang picture, ano po ang pumapasok sa isip nyo? Parang masarap ata, may marangyang buhay. Parang gusto ko yan. Hindi man ganyan. Sabi natin, Lord, hindi man ganyan, pero parang gusto ko ng ganyan. Yung iba ho, nagkaroon ng sasakyan dahil sa payong. Alam niyo ba yon? Kaya nauusungin ng payong. Kung gusto niyo pong magkasasakyan, bili muna kayo ng payong. Okay? Magkasakyan, ganda, di ba? Bili kayo payong. At pag nakita natin itong mga ganito, parang, Lord, masarap. Okay? Gusto mo siyang yakapin, hindi man ganyan, pero yan parang gusto ko yung ganyang kalagayan na buhay. Pero ang tanong, mga kapatid, paano kung ganito? Ang tanong, yung bang naramdaman mo na gusto ko yun, ang tanong, gusto mo rin ba to? Walang nagnanais na ganito ang buhay. Tama po ba? Hindi mo to din-desire. Kanina, desire mo yon. Pag ganito, hindi natin gusto. Di ba? Yung ganitong buhay. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, iilan lang ang nandito at mas marami ang narito. Tama, mali? Marami po ang nangailangan ng tulong. Alam po ba natin yon? Marami nangailangan ng tulong. Alam niyo, minsan ng mga kaibigan natin, ngumingiti lang yan. Pero hindi mo alam, magpapakamatay na pala yan sa dami ng problema. Alam niyo ba yon? Mataba lang yan, pero di mo alam, gutom yan. Kasi walang mabiling pagkain. Alam niyo ba yon? Di ba? Ngumingiti yan, pero totoo, malungkot yan. Di ba? Puno ng kalungkutan. So, maganda na makita natin ito. Sa ating pangaraw-araw na buhay, hindi natin may iwasan na makita natin ang mga kawalang katarungan. Di ba? So, ilang beses na ba nating narinig ang kasabihang, alam niyo ba ito? Walang makakaiwas sa batas. Di ba? Kasi minsan nakikita natin, tila bagang pinagpapala, yung mayaman, umuunlad, yung nasa pamahalaan. Paano ito mga mabababa? Kaya nga ang biro sa akin ng mga ilang kaibigan ko, no? Mga kapatiran natin, Pastor, natagpuan ko na ang magpapaunlad sa akin. Sabi ng mga kaibigan ko na yon, ano yon? Lilipat lang ako ng kumpanya. DPW. Huwag niya nagtungan. Okay? Uunlad. So, narinig na ba natin yan? Walang makakaiwas sa batas. Ang tanong, totoo kaya? Di ba? Ang tao puro iwas eh. Totoo naman kaya? Pero sa totoo lang, madalas tayo makakita o mabakabalita ng mga taong lumulusot sa batas. Di ba? Minsan nga nakalagay na bawal tumawid, doon tatawid. Di ba? Bawal umihi. Hahanapin na sa kaya dito yung bawal umihi. Doon iihi. Yung wala nakalagay bawal umihi, hindi doon. Saan yung bawal umihi doon? Doon yung iihi. Di ba? So, o gumagawa ng mga mali na hindi napaparusahan. Ito pa ang isa, mabigat. O kaya yung mga taong sinisiraan ka, pero sila pa ang pinaniniwalaan. Okay? So, magandang mga napapanahong usapin. At hindi natin masisisi, makakaranas ka ng pagkainis, pagkagalit, okay? At pagkadismaya. Tama po ba? So, yan maramdaman natin. At ang matindi nito, nakapagtanong tayo ng bakit ganon. Ang Diyos ba ay nakakita ng mga ito? Okay? Ang Diyos ba ay nakakita ng mga ito? Ngayong umaga,
May katarungan pa ba? No? May katarungan at pag-asa pa ba sa mundong ito na nabubuhay tayo sa mundong hindi patas? Amen! Nakaramdaman niyo po ba yun? Bakit sila lang? Di ba? Para tayo. So, may katarungan pa ba? May magandang payo ang dakilang haring si Haring David ngayong umaga na nais kong bigyan pansin dito. Ang sabi ng 37 ng awit 1-7, sabi niya, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halamang matutuyo sila. Humirit pa siya. Sa ang maganda, parang ganito, ang maganda mga kaibigan, sabi niya, umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So, meron bang mababago kaya ang mindset natin sa mundong hindi batas? Kayawi mo hanapin, ang herit sa verse 4, ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. Hindi pa niya dyan tinapos. Ito pa ang sabi niya, ang iyong sarili, ano daw, sa Diyos mo, ilaga. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Second to the last, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. And last verse, hanggang dito pa, sa lahat ng ito, nice ni Haring David, nung salita ng Diyos, bigyan tayo ng kapatalagan sa pundong walang pag-asa. Ito ang sabi niya, sa harap ni Yahweh, sa ibang salita po, sa kamay ni Yahweh. Okay? Sa kamay ni Yahweh, yung mga tanong sa kamay ng Diyos, sa kamay ni Yahweh, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kaingitan ng gumiginhawa, sa likong paraan, umunlad man sila. Mga tatay, parang gusto ko talagang, okay sa akin itong ginawa nyo na to eh. Parang gusto, okay rin yung height. Hindi lang okay sa akin yung height, yung pulpit na to eh. Matindi kasi ang daloy dito ni Pastor Loni, no? Grabe itong height na to, pang matangkad. Hindi ako tumanggap tulad ng ating senior pastor dito, Pastor Loni. Praise God, pero ganda. Alam ko to paano nabuo itong pulpit na to eh. Grabe ang kanyang pantay-pangil dito. Alam niyo po sa church, ito muna ako, nagpagawa ako kasi nakita ko yung mga workers sa church. Hindi lahat pareho ang height eh. Masasabi ko, parang hindi ata patas. May height na matangkat, may mababa. May kalbo, mayroong makapal ang buhok. No? Mabuti lang, binabawi ko lang sa kilay. Di ba? So, hindi ba kasi, kaya ginawa namin sa church, gumawa kami ngayon ng mga ganito, pulpito ng mga maliitan. Mabababa. Oh, enjoy na enjoy mga maliliit. Okay. Uy, okay to Okay, so, maganda. Dahil lang maglilingkod kay Lord, tayo, naniniwala ako, dito sa atin, ang gagamitin ni Lord, may matangkad, may katamtaman tangkad, may mababa. Huwag na natin dalhin sa pinakamababa. Okay? Kasi wala naman dito pinakamababa. Dahil alam nating welcome at nare-recognize natin na gamitin sila ni Lord, ito ang challenge. Hindi ko alam sino gumawa nito. Gawa din kayo ng pulpit na medyo. Para alam natin kung sinong tatayo, ito. Pag tumayo, ito. Pastor Tony, pwede ito. Okay mo ba yun? Kaya kami, palit-palit kami pulpit niya. Kaya ganda. Nabanggit ko lang to kasi natuwa ko, nakita ko to. Palakpakan natin si Lord. After 1 month nakalipas, okay? So, salamat sa Panginoon. Amen? So ngayon, tingnan natin ang kanyang mga dakilang payo. Sa lahat ng ito, no, na kanyang mga payo, na isiparating ni David ngayon, ni Haring David sa kanyang mga salita, sa panahong hindi patas, gusto pa rin niyang sabihin, magdesisyon kang maging matagumpay. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon? Hindi pwede na ang mag-determine o mag-dictate ng buhay mo ay yung nangyayari sa kapaligiran. Tama po ba? Huwag mong hayaan diktahan ka, planuhin ka, at ilagay ang direksyon mo sa ano yung nangyayari sa iyong paligid. Huwag kang papayag na ang buhay mo diktahan ng kaibigan mo. Tama po ba? Sa halip, unang-una, sa sarili natin magmumula, nais natin ipakita, magdesisyon kang maging matagumpay. Ngayong umaga, gusto kong sabihin, gaano mang kahirap pinagdaanan mo?
May problema ka. Hindi ka accepted sa bayarin. Tama po ba? Ano ang mga suliranin natin? Ang dami mong pinagdaanan. Okay, ang dami mong struggles. Pero gusto kong sabihin, ano mang pinagdaanan mo, magdesisyon kang maging matagumpay. Pwede po bang makarinig dyan ng amen? Lalo na sa likod, pwede bang makarinig ng amen? Magdesisyon kang maging matagumpay. Amen po ba? So, napakahalaga ang mga bagay na ito. Kaya nga, yung kanyang payo, gusto kong balikan ng talatang kanyang sinabi, huwag kang mabalisa. Kaya sinabi niya to, no? Sa lahat ng bagay na pwedeng panghinaan sa mga nangyayari, pero ang sabi niya pa rin, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, likod nilang gawa, katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halamang matutuyo sila. Ang ganda pa po ng sinabi ng Kawikaan, 24 verse 19 to 20. Ang sabi niya dyan, huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama. Nitutulad sa kanilang mga gawa. Okay po ba? Bakit po? Ngayon ito sinabi, ang masasama ay walang kinabukasan, walang inasahan sa hinaharap. Ano ang dahilan ng ating pagkainggit? Kung alam mo naman ang buhay nila ay hindi nabubuhay ng tama. Kaya nga sabi, huwag mo kang mainggit sa mga masama. Okay? Bakit isang araw, ang sabi ng verse 20, walang inaasahan sa hinaharap. Pero ikaw, na nagdesisyon ka ng tama, okay? Gumawa ka ng tama, isang bagay, no? Na gustong ipakita dyan ng tagapayong natin, ito yung mga tao handa sa pananagumpay sa mundong hindi patas. Amen po ba? Kasi bakit po? The more natin itingnan mo ang mga tao na nakikita mo at hindi tama ang pagtanggap mo, lalo ka lang manliliit sa sarili mo. Tama po ba? Ikaw kumpara mo ang sarili mo, bakit sila, bakit kami? Okay? So, laging ganon. Kaibigan, ngayong umaga, mga kapatid, gusto kong sabihin, ang tumawag sa iyo, tinawag ka ng Diyos para putulin ang mga bagay na tumalo ng buhay mo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tinawag ka ng Diyos kasi gusto ni Lord maging matagumpay ka. Amen po ba? Kaya hindi ako masaya sa nagsasabing, Kristiyano ako, pero makikita mo ang buhay talunan. Hello, mga kapatid. Amen po ba? Tinawag ka ni Lord, tatay, lahat ng tatay na nandito, okay? Tinawag ka ni Lord para maging matagumpay. Amen, mga tatay. Amen. Lahat ng mga nanay na narito. Amen po ba? Tinawag tayo ni Lord upang maging matagumpay. Amen. Makarinig lang amen sa mga nanay. Amen. Praise God. At lahat ng mga anak, kabataan, tandaan po natin, nilapit tayo ni Lord, tinawag tayo ng Panginoon. Bakit? Gustong ipakita ni Lord sa mundong itong hindi patas. Tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man, sinasabi ni Lord, magiging matagumpay ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinakamaganda lang, nagdesisyon kang maging matagumpay. Amen? Hindi pwede yung, ano kaya bukas ko? Parang hindi niya alam. Di ba? Hindi na siya magiging matagumpay ba talaga ako? Ngayong umaga, gusto kong sabihin, sana walang magsisisi bakit lumapit siya kay Jesus. Amen po ba? Walang magsisisi kundi makita natin yung paglapit at nakilala mo pa lang ang Panginoon. Congratulations. Kaya mong mapagtagumpayan ang mundong hindi patas. Amen po ba? Kaya kapag alam mo ito, kahit makaharap ka, kung sabihin man natin, humarap ka, ang nakatabi mo ay medyo matangkad, okay lang, napagtagumpayan mo na. Amen po ba? May purpose ang lahat. Ano mang mga bagay na napanghina sa'yo, kaya mo nang mapagtagumpayan kasi ito ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayong sa ating pagpapatuloy, ang magandang tanong, yes, magdedesisyon akong maging matagumpay. Subalit ang tanong, paano ko ba talaga ito sisimulan? Hello, tama po ba? Paano ko ba talaga ito sisimulan? Kasi maraming Kristiyano, mali pa rin ang pagtingin sa pananagumpay. Mali pa rin ang paghanap sa pananagumpay. Maraming Kristiyano, hinahanap ang tagumpay sa loto. Maniwala kayo sa akin, 10 years Christian, hanggang ngayon umaasa pa rin mananalo siya sa loto. Hello, nako niyo po ha? Para pag tinitingnan niya,
Yung Lord, yung talaga, pag ako talaga yung tumama nito, ito talagang tagumpay ko. Okay? Marami naman mga tao, hinahanap kung saan. Okay? Subalit, ngayong gabi, ang maganda mga kaibigan, mga kapatid, paano ba talaga? Simulan natin dito sa mga bagay po na ito, okay? Simulan mo magtiwala, hindi kanino man. Amen po ba? Ano tong simulan mong magtiwala? Ang sabi po ng verse 3, umasa ka sa Diyos. Sa ibang salita po, magtiwala ka sa Diyos. Minsan, dyan nagkakaroon tayo ng problema eh. Ang tanong, nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? Amen po ba? Magtiwala ka. Madali lang isipin, alam ko yan, magtiwala sa Diyos. Ang tanong, madaling intindihin. Uy, mga Pilipino naman tayo, madaling intindihin eh, na umasa o magtiwala sa Diyos. Pero ang totoo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo ito lubos na ipinamumuhay. Nayayanig ka kahit kahirapan. Kahirapan lang, nawawala ng pag-asa mo sa Diyos eh. Wala ka lang bayarin, nawawala ng pagtitiwala mo sa Diyos eh. May problema lang, may sakit na, nawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Naghirap ka lang, yung pangit na pinagdaanan mo, nawawala ka ng pagtitiwala sa Diyos. Tama po ba? Pero ngayong umaga, gusto kong sabihin, simulan mo. Buksan mo lang yung puso mo. Simulan mong bumalik. Magtiwala ka sa Diyos. Ang lakas mo ngang magtiwala sa mga taong manluloko eh. Sinaktan ka pero nagtiwala ka. Di po ba? Magtitiwala ka na sa mga taong akala mong di ka iwan, iniwan ka rin naman. Pero nagtiwala ka. Pag bumalik sa'yo, tanggapin mo ulit, tatanggapin mo ulit eh. Bakit mo tinanggap? Mahal ko eh, magtitiwala ulit ako. Kita mo na? Hello, amen po ba? Nagtitiwala ka nga sa mga taong niluloko kasi nasaktan ka. Ang tanong, bakit di ka magtiwala sa Diyos na walang ginawa? Buhay niya ang nasaktan para sa'yo. Siya ang nasaktan para sa'yo. Bakit di natin magawang magtiwala? Mas gusto mong magtiwala sa mga taong nakakasakit sa'yo. Parang iba, no? Ang lakas mo magtiwala sa mga taong niluloko kasi nasaktan ka. Ikaw lang ang mahal, pero may ibang mahal. Di po ba? So, lakas mong magtiwala sa ganon. Ikaw ang sinasaktan, pero pinipili mong pagkatiwalaan sila. Pero ngayong umaga, ibang klase gusto mong makita nyo, siya ang nasaktan. Kaya mo bang magtiwala? Okay, taon nyo na, wala? Di ba ba? Talaga naman. Siya ang nasaktan para sa'yo. Ang tanong, kaya mo ba magtiwala? Oh, talaga lang ha? Baka problema lang, hindi ka nasisimba. Baka problema lang, ayaw mo na maglingkod. Wala na sa ministry. Di ba ba minsan ka na, itong gustong hamunin, mabuksan tayo dito. Amen po ba? Mabuksan tayo dito na alam natin na ang lahat pag nagtiwala ka kay Lord, anumang kondisyon mo, sitwasyon mo, amen, susunod ka at maglilingkod sa Kanya. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon? Magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? So, maganda, magtiwala. Simulan mo magtiwala. Magtiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala ay hindi lamang sa pagtanggap mo nito, ito ay aktibo sa paggawa ng mabuti at panatili sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Anong ibig sabihin? No? Paggawa ng mabuti at pananatili. Ang sinabi rin ito ay aktibo. Ibig sabihin kung nagtitiwala ka sa Diyos, walang umaayaw na tao na sumusunod sa Diyos. Walang tao na kapag may problema ayaw na magpatuloy sa Diyos. Amen po ba? Walang tao kung kahit anong pinagdaanan niya ayaw na maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Gusto ko itong makita nyo. May mga magulang at anak siguro dito, di ba? Tama po ba? May mga magulang at anak. Tingnan nyo itong gusto kong sabihin para makita natin. Ano kayang mararamdaman mo, magulang? Dahil yung anak mo may problema. Ay ngayon, uutusan mo, maghugas ng plato, ano mang iutos mo, sasabihin ng anak mo, hindi mo na ako maghuhugas ng plato kasi may problema ako. Pwede ba yun?
Hello, mga gusto makita nyo ito, mga magulang, pwede ba yon? Sabihin ng mga anak mo, hindi mo na ako gagawa, hindi ako maghuhugas, hindi ako maglilinis ng bahay, kasi may problema ako. Pwede ba yon, mga magulang? Anong gagawin nyo? Baka plankikin nyo yan. Uy, sino ka? Kung may problema ka, hindi ka na pwede maghugas? Hello? Kung may problema ka, hindi ka na pwede magsaing? Huwag ka na rin kayang kumain. May problema ka eh. Hello? Amen po ba? Saan nyo na? Yun ang gusto kong makita. Di ba hindi nyo gusto yun, mga magulang? Tama, mali? O ngayon, bakit sa Diyos ginagawa nyo yan? May problema ako, hindi mo na ako aawit. May problema ako, hindi mo na ako tutugtog, hindi mo na ako sisimba. Ang dami mong inaayawan. Kulang na. Kung ang tao may inis, lalo ng Diyos eh. Hello, tama po ba? Hindi pwede yan. Pag nagtiwala ka sa Diyos, anumang sitwasyon, maglilingkod ka, susunod ka, sisimba ka. Gagawin mo ang ministry. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan, siya'y sagunin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Magtiwala. At kapag nailagak mo ang pagtitiwala, simulan mong hanapin. Alam niyo, ang isang bagay ayaw mong hanapin pag hindi mahalaga eh. Pero kapag nailagak mo sa Diyos ang tiwala, ito ngayon, dito mo hanapin ang mga bagay na sa tingin mo maraming kulang sa iyo. Ang tanong, kanino mo hinahanap ang kasiyahan mo? Magkaroon lang ako ng boyfriend na gwapo, mayaman, masaya na ako. Di ba may mga ganon? Siguro pag ito ang naging partner ko, tapos na ang kahirapan ng buhay ko. Pag yung anak ko nakapagtapos sa pag-aaral, tiyak aasinso kami. Di ba mga ganon? Hindi masama, tama po ba? Pag ako nakapasok sa kumpanya na yan, tiyak ang tagumpay ko. Oh, talaga? Dami kayong kumpanyang nagsara. Dami kayong nakapangasawa rin ng gwapo mayaman pero iniwan. Hello? Amen po ba? Kung kanino-kanino natin kasi hinahanap ang kaligayahan sa buhay. Yan ang totoo. Tama po ba? Ngayon, umaga, gusto kong sabihin, ito. Okay? Anong sabi dito? Kanino po? Kayawi mo hanapin. Ang ano daw? Kanino daw hanapin ang kaligayahan? Sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos sa totoo lang, tinutulungan ka. Mas mainam naman tulungan ka ng Diyos na hindi mo nakikita na nagbigay ng buhay sa iyo, di mo man siya nakikita, pero totoong gumagawa siya ng mga bagay sa kaya bubuti mo, tutulungan ka. Gusto mo nga tutulong sa iyo, yung nakakita, pero puro naman panluloko. Tama po ba? Kayawi, hanapin. Huwag mong hanapin dito to, hindi mahanap sa girlfriend, sa boyfriend, sa kumpanya, kung saan-saan. Amen po ba? Kasi alam ni Lord kung ano ang mabuti talaga para sa isang katulad mo. Naniniwala ba kayo? Ang mga babaero, alam ni Lord kung ano ang mabuti para sa kanila. Ang mga chismosa, alam ni Lord kung ano ang mabuti para sa kanila. Ang mga tamad, alam din ni Lord kung ano ang mabuti para sa kanila. Amen po ba? Alam ni Lord yan. Kaya dahil alam ni Lord ang lahat, ano ang mabuti para sa atin, no? Ang maganda nito, hanapin natin kung anong ikabubuti. Amen po ba? Parang ayaw niyong maniwala. Amen! Tingnan niyo na lang yung misis ko. Yung misis ko, kami galing pa kami ng encounter, kasama namin si Pastora Grace at yung ibang mga kapatid dito. Tingnan mo yung misis ko, may matanda sa akin yan. Pero mukhang mas bata siya sa akin. Kahagabi, nung mag-uwian na kami, kahit gabi na, kumakain kami sa McDo kasama mga staff.
Anak ko nandiyan, kaharap yung anak kong bunso. Okay? At mga iba tawanan eh, pati pastoro na patingin eh. Kasi sinasabi ko sa kanya, alam mo si Tay, di ako manimalang mahigit 50 ka na eh. Mukhang 32 ka lang talaga eh. Hello, amen po ba? Minsan, binabago na lang ng mga pananaw natin na magtingin eh. Amen po ba? Amen po ba? So, mga kaibigan, mga kapatid, kay Yahweh, alam kasi ni Yahweh ano yung magpapakabuti sa atin. Pinapatino niya ang lahat ng manluloko. Pinapatino niya ang lahat ng chismosa. Ang mga tamad, pinapatino niya yan. Amen po ba? Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya Yahweh mo hanapin. Di ka mabibigo. Amen po, pinapalapakan natin ang Panginoon. Amen? Hanapin mo ang kaligayahan sa Kanya. Kapag tayo nagkaroon ng kaligayahan sa Diyos, ang ating pagnanais ay nagiging kaayon sa Kanyang ninanais. Bakit? Kapag sinimulan mong hanapin ang mga kaligayahan, magpapabuti sa iyo, inuuna mo siya, siya ang magbibigay ng pagpapala, gantimpala sa iyo. Ang sabi ng talata na to, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig kanino? Kanino raw? Basahin natin. Sapagkat, sabay-sabay, sapagkat, ito, ano daw ang binibigay? Ano binibigay? Sa mga ano daw? Ano daw? Kanino? Wala sa boyfriend. Hello, amen po ba? Wala sa girlfriend, wala sa asawa kung kanino man, wala sa mga bagay sa mundo. Kasi lahat na nakikita natin, na sa tingin natin magpapaligaya, lahat yan, kay Lord lahat yan. Alam ni Lord ang totoo magbibigay tagumpay at kasiyahan mo. Kaya sa Kanya mo ilagak, hanapin. Amen po ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Yan maganda na makita po natin ang mga bagay po na to. And next, simulan mong ilagak. Pag nakita mo na, nagtiwala ka, pangalawa, nahanap mo na ang kaligayahan, nahanap mo na, ito ngayon, pag nahanap mo, ito ang problema. No? Nahanap mo. Pero ang mabigat, hindi ka naglalagak sa Kanya. Kaya marami questionable eh. Talaga sis, si Kristo ang tagapagligtas mo, tinanggap mo, pero parang di makita. Totoo ba talaga bro? Parang di ko makita. Amen po ba? Bakit? And next, pag totoo na sa Kanya mo hinanap ang kaligayahan, ang tagumpay ng buhay mo, invest mo, ilagak mo. Kaya sinabi ng verse na to, okay? Mga kaibigan, mga kapatid, sabi diyan, ang iyong sarili, ano daw? Sa Diyos mo, ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan, ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag kung tanghaling, kung katulad ng araw, kung tanghaling tapat. Kaibigan mga kapatid, kapag nahanap mo siya, okay? Ang lahat ng kailangan mo na malinaw sa isip mo, lahat ng kailangan mo, nahanap mo na nasa Kanya. Naniniwala ba kayo lahat ng kailangan natin na nasa Kanya? Kung totoo itong nahanap mo, bakit hindi mo magawa i-invest ang buhay mo sa Kanya? Invest your life. Ilagak mo. Ang tanong, ilang porsyento ang kaya mong ilagak? Lord, ilalagak ko lang itong buhay ko na to ha. Hindi ito, Lord, akin to. Lord, ito lang ang pwede mong i-desisyon sa buhay ko ha. Ito, Lord, ako ang magdidesisyon nito. Di ba nakakalungkot? Naturingang inaasahan tayo ng Diyos sa maraming tao para magiging maayos ang buhay nila. Pero kung tayo naman, hindi mo kayang ipaayos ang buhay mo 100% sa Diyos, paano ka gagamitin ng Diyos para maging mabuti ang buhay ng iba? Ano ang kaya mong ibigay ng wala sa iyo? Pwede ka ba magbigay ng wala sa iyo? Sige. Isipin nyo to. Kaya mo bang patinuin ng isang tao na ikaw ay hindi matino? Napakalaking kalokohan yan. Ang sabi ng Bible, parihas kayong mahulog sa bangin. Akayin ka na hindi naman matino.
Akayin ka ng hindi naman totoong naglagak ng buhay sa Diyos. Saan ka dadalhin yan? Anong payo ang maririnig mo sa kanila? Amen po ba? Wala. Kaibigan mga kapatid, kung totoo na ang kaligayahan natin ang kailangan mo na sa Diyos, bakit di mo i-invest ang buhay mo 100% sa Kanya? Ang tanong, magtapat tayo. Tingnan mo ang buhay mo. Na-invest ko ba talaga sa Diyos ang buhay ko 100%? Ikaw ang makasagot niyan. Kasi alam mo kung paano pinagdamutan ang Diyos sa buhay mo. 100% ha? Amen po ba? Wala rin papasok sa Diyos, sa langit, na ang buhay ay hindi 100%. Di naman pwede na papasok ka sa langit walang ulo, kasi hindi 100% yung ulo ko sa impyerno. Anong mukha nun? Di naman pwedeng napapasok ka sa langit wala kang isang kamay. Hello, tama po ba? Tatay, mga nanay, kabataan. Kaya mo bang i-invest ang buhay mo 100% sa Diyos? Nag-invest nga tayo sa mga negosyo na nalulugi eh. Di po ba? Sino mga nakaranas ng negosyo pero nalugi? Mayroon? O nag-invest nga tayo eh. Ako networker. Sino ang nag-network dito? Yung nag-invest sa mga network business company. Nag-invest nga tayo pero katagalan bumabagsak eh. Tama po ba? Ay ito pa. Sa Diyos, i-invest mo lang ang buhay mo. Wow. Totoo. Sasabihin ni Lord, totoo nga na itong anak ko na to natagpuan na sa akin ang lahat ng kailangan niya. Hindi kasi naniniwala ang Diyos na ang kaligayahan mo ay siya lang kung hindi mo na-invest ang buhay mo sa Kanya 100%. Tandaan niyo yan. Kaya ang buhay natin, maraming Kristiyano, ang buhay walang transformation. Ang pinakamabigat pa niyan, pag walang transformation, ang pinakamatindi pa niyan, baka lumala ka pa, pababa ng pababa. Nakuha niyo po ba? Kung totoo na si Lord po ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Amen po ba? Paniniwalaan lang yan ng Diyos at may magagawa sa buhay mo kung 100% i-invest mo ang buhay mo sa Kanya. Hello, mga kapatid, kaibigan. Amen po ba? Nga itong sinasabi ko sa inyo, kung may mga kaibigan man tayo ngayon lang, mga bago lang, di ka magbibigo. At itong sinasabi ko, hindi lang sa mga dati na, kahit po mga bagong nakapakinig ng salita na ito, maniwala kayo sa akin, pag ibinigay mo, in-invest mo ang buhay mo sa Diyos 100%, ang kaligayahan, 100% higit pa mararanasan mo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Praise God. And, no? Itong ilagak mo ang iyong buhay sa Diyos, ang pagtatalaga ng ating plano, no? At kinabukasan sa Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng pag-aalala. Siya ang gagawa para sa atin. Yung mga tao po pala nagbigay, naglagak, no, ng kanyang buhay at nag-invest kay Jesus, ang good news po, nagpapalaya ng mga mabigat na pag-aalala na dala-dala mo. Amen po ba? Para may bigat kang pasan nung binigay mo buhay mo, yung bigat na yung kinuha din ni Lord. Amen po ba? Praise God. Salamat sa Panginoon. Okay? Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. And last, no? Una, balikan ko, paano mag-desisyon maging matagumpay, paano? Magtiwala sa Diyos. Higit sa lahat. Amen po ba? At pangatlo po, okay? Simulan mong hanapin ang ligaya at tagumpay sa Kanya. At kapag totoong siya ang tagumpay at kaligayahan mo,
invest your life. Ilagak mo 100% buhay mo kay Jesus. Amen po ba? Pag nailagak mo yan, and last, ito ang sinasabi niya, makaranas ka ng kapanatagan. Pumanatag ka sa Kanya. Ito yung pagkakataon, makatulog ka ng mapayapa, maayos. Alam mo, ang investment ng buhay mo ay hindi malulugi. Amen po ba? Walang kalugihan ang investment ng buhay sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Pumanatag sa pamamahala niya. Wala nang masigit pang kapanatagan at katiyakan sa buhay ng sinuman sa mga taong nasa kamay ng pag-iingat ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo ang sabi ng talata na ito. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Pag inimbest mo ang buhay mo, ang maganda nito ito, pag inimbest mo ang buhay mo sa Diyos, sasabihin ng Diyos, ako'y nasa iyo. Hello? Ang mundo iba, mag-invest ka ngayon, hahanapin mo sila, nawawala na. Amen po ba? Naalala ko yung dalawa kong kapatid, Pastor Tony, Brother Ginny. Tapos na ang investment sa pag-aaral ng anak hanggang kolehiyo. Ito ngayon, nakatapos din naman ang mga anak sa kolehiyo. Pero hindi yung kumpanya na doon sila nag-invest. Kasi bakit? Andyan ang kumpanya pero walang naibibigay na pera. Hindi ko nila lahat. Pinapakita ko lang, kapag nag-invest ka sa mundo, sila ang hirap hanapin. Ang hirap mag-response, ang hirap tumugon. Pero kayawi mo i-invest ang buhay mo, okay? Pag nag-invest ka ng buhay sa Diyos, siya mismo, hindi mo kailangan kung saan puntahan. Bakit? Siya'y nasa'yo. Talagang ang Pilipino talaga, ang taong baliktad talaga mag-isip eh. Ang grabe mag-invest, pero nahihirapang hanapin. Pero ito nagbigay na nanasaktan para sa'yo, hindi ma-invest na siya, nandyan. Ikaw nga ang lumalayo eh. Tama po ba? Ikaw nga ang lumalayo eh. Baliktad talaga. Kaya dito sana magkaroon ng pagbabago ang ating mga buhay. Ako'y sa iyo. Bakit? Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Okay, save ang buhay mo sa pag-invest sa akin. Gusto mo talaga magkaroon ng buhay na gusto? Invest mo. Buhay mo sa Diyos. At makakaranas ka ng kapanatagan. Kaya ka lang naman hindi panatag. Kasi siguro 50% lang ang ininvest mong buhay sa Kanya. %, ininvest mong buhay sa Kanya. Ilang percent talaga? Kaya ka na lang hanggang ngayon hindi ka panatag? Kasi ang tanong ko lang naman sa iyo, ilang percent talaga ininvest mong buhay sa Kanya? Amen po ba? Alam nyo to eh, merong awit, di ko lang matangkap sino yung umawit nun. Sabi nga niya eh, pero hindi man totoo, hindi man mangyari. Pero grabe yung kanyang pag-express ng pag-invest ng kanyang buhay. Anong sabi nung song na yun? Sabi dong, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. 1,000. Hindi naman totoo, dalawa nga, wala, di ba? Ano sabi nung tao na to? Para ipakita na hindi niya kayang magdamot sa Diyos. Kung mayroon lamang akong, ano yung mga kapatid? 1,000 buhay. Ano kasunod? Di ko pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin. Ano sabi? Hindi talaga 1,000. Nag-iisang taglay. Lahat po ba tayo nag-iisa lang? Gusto kong linawin ito. Lahat ba? Lahat ba mula sa simula hanggang doon? Yung mga tatay doon. Lahat hanggang sa likod. Isa lang ba? Isa lang ba buhay natin? O ito, walang dalawa. Ito, 1,000. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay. Ano sabi? Ilalaan bawat saglit upang purihin ka nang walang humpay. Ito yung pag-invest na ng buhay. Nag-iisa. Tatay, nanay, mga anak, gusto kong sabihin, pag hindi ka nakapag-invest ng buhay mong iisa at nasira yan sa mundo, wala ka ng chance kasi isa lang yan. Hello? Amen po ba? Amen po ba?
Pag ang isa mong buhay, dahil wala kang pangalawa, pag ang isang buhay mo na hindi mo na i-invest sa Kanya, at in-invest mo sa mundong ito, wala ka ng pag-asa. Tandaan niyo yan, wala kang pangalawang buhay. At yung buhay mo na yan, tinapos na ng mundong ito. Pag yung nag-iisa mo, dahil wala kang dalawa, hindi 1,000, di dalawa, wala. At hindi mo nagawa itong sinasabi ko ngayon ay na-i-invest ang buhay sa Kanya. At ito po, kinuha ng mundo. Wala ka ng pag-asa. Tandaan niyo po yan. Amen po ba? Wala kang pag-asa. Kaya mahalaga na yung alam mong nag-iisa, bakit ayaw mong gawin ang pinakamatalinong pagpaplano? Invest! Amen po ba? Bakit? Huwag kang matakot. Anong kinakatakot mo? Invest ang buhay mo. Kurap ba si Lord? Ano? Mayaman ka ba? Hello, mayaman ka ba para hindi mo invest ang buhay mo sa Diyos? May mayaman ba dito? May mayaman? Para, natatakot ka ba kunin ba ni Lord kayamanan mo? Hindi tayo mayaman. Maraming wala sa atin. Pero ang lahat ng bagay na gusto mo na sa Kanya, doon mo invest. Amen po ba? Anong mawawala? Ang totoo, yung nag-isang buhay na hindi nag-invest sa Kanya, yun pa ang mawawalan. Amen po ba? Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakisan kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa aking pagtatapos, kaibigan kapatid, sa kasalukuyang panahon o sitwasyon na talamak ang kasalanan, kawalang katarungan, paano mo dapat ito harapin? Una, pakibasa po. Lakasan po natin, ano pong una? O, yung sa likod na nakabasa pa, pangalawa? Amen, pangatlo? Pang-apat? And last, palakpakan natin ang Panginoon. Wow. Amen po ba? Alam mo po, grabe ang kasiyahan ko. Basta, lalo na't nakikita ko ang mga tao, kaibigan ko, barkada ko na hindi man marangya ang pamumuhay sa mundo. Pero kapag nakikitaan ko sila na paano inimbest ang buhay nila sa Diyos, sumunod, masaya ako. Kasi nakikita ko, mababago ang kanyang buhay. Amen po ba? Mababago ang kanyang buhay sa tulong ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong umaga. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoong Diyos. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat isa patuloy, Panginoon, na masumpungan ka, ikaw ang kaligayahan. Isa lang buhay namin, Panginoon. Kung hindi namin ito ma-invest, wala na kami ma-invest pa sa iyo. Talo na ang lahat para sa amin. Lord, tulungan niyo po kami at sa lahat ng mga nakapakinig na iyong salita ngayon mula dito at saan man ito dumating. Panginoon, kapatid, kaibigan, simulan mo lang invest mo ang buhay mo sa Diyos. Di ka magsisisi at di ka mabibigo. Siya lang ang totoong tagumpay at kaligayahan. At nangako sa kanyang pagbabalik upang ikaw ay kanyang kunin. Panginoon, kaya talagang po namin sa iyo mga kapatid na narito ngayon sa pagsamba at lahat na nakakingin mga salita. Panginoon Diyos, tanggapin niyo po ang buhay ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan